Yeah! Ako ang batas. Welcome sa Pasaya ng Bawat Horado. Nandito na tayo sa third episode. Akalain mo, no? Haha, nakagawa ako ng... Umabot ako sa pangatlo. So, yun. Una kong na-review yung kay Plaridel tsaka kay Bagsik. Tapos yung next yung kay Six Threat tsaka kay Shernan. Salamat sa lahat na nanood. Salamat sa lahat na naka-like na tsaka subscribe. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe ka na, hype ka. Yeah, ngayon ang plano kong i-review ay yung battle ni Plasma tsaka ni Nikki. Mm, yeah, yun lang. Sisimula ko na ba? Buksan ko tong beer. May message sa akin. Sino nag-message sa akin? Tingnan muna natin. Nga pala, binabati ko si Mav Kabanda ko sa Supremo. Na pinapanood niya tong ah, mga pinaggagawa kong to. So, yeah! What's up, man? Ah, yun. Game na. Buksan ko nga pala itong beer. Cheers, mga pare. Pumili rin ako ng tig-isang comment na kung tanong man siya kung ano man, wala lang. Sasagutin ko o magre-reply lang ako sa comment na yun. Mamaya na yun, pagkatapos ng battle na to, panoorin muna natin. So, yeah. Plasma versus Nikki, man. Enjoy. Enjoy tayo. Oh, shit. Ayaw. Tapos na 7, nandito pa rin Dome, Davao City, pang-apat na laban ng gabi. Isang malaking shoutout sa Team Tambay. Suporta yan, yung Ilahunyo. Shoutout sa lahat ng mga represent ko lang nakikita yung Diyos sa likod. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito ngayon. Flip na pagigay para sa parating namin laban. Yeah! Haha! Sarap. Shoutout lagi sa Flip Top. Kakamiss ng live na pakiramdam. Ayan, nakikita ko. Nga pala, bago ko simulan panoorin at mag-comment, magbigay ng aking opinion tungkol sa mga bagay-bagay, gusto ko lang sabihin na kung ano man ang, yun nga, opinion ko, akin lang yun. So, hindi ko sinasabi na ako yung tama, kayo mali. Basta yun lang yung tingin ko. Isa lang din, parang isang boto lang din ako. At alam mo yan, kanya-kanya lang din talaga. So, susubukan ko maging objective. Kahit syempre, miss na miss ko na to si Plaz. Sigurado extra mas matutuwa ako sa mga sinasabi niya. Hindi, pero gawin ko lang, kumbaga, kunwari, judge din ako. So, yeah, yun lang, game na. At yung personal line sa kanan ko, galing pang Quezon City, para sa inyo lahat. Flip na magigay para kay Plasma. Sa mga gusto akong tibagin, aking ididiin ang patalim. Ako'y namumulat lamang kapag nagdidilem ang paningin. Ang nagsisilbing salarin ng mga sako ng malagim. Ang boses na nagsasabing tumalon ka na sa bangin. At sa kaliwa naman, ang Nga pala sa lahat na nanonood, sana napakinggan niyo na yung album ni Plaz dahil napaka-solid. Mismo yun. Yun, spatan niyo. Under Uprising Records. Ang una na tong Dilubyo. Napaka-mismong album. Spatan niyo. pagpapalik, Digo City represent, magigay tayo lahat para kay Neke. Di akong kota na nakuwang mali. Sukat kalawak ka kinabuhay ni Bate. Ako kapangita sa pagamping mong hugot. Sa iyong pagbiya, nakabati ka gupot. Yo, shout out 8002, Orange Cat Collective, Good Spirit, MC Photo, Balong Barbershop, Team Otol, back sa Balangay Zone 1, Ma'am Joy at Rizal Kabatingan, Captain Computer Services, Botan sa Sinota, Makoy Salinas, Hassel Gang, Reality Club. Nanalo ng point si Plasma. Pinili niya mauna. Tignan 2 minuto lang to. Pahinga natin mo ng banat pang-usay ng Plasma. Rinig! Yeah, rinig ko. Okay na? Yeah?
Sunod-sunod na talo. Ako'y napalapit sa kamalasan. Pero pumapalag pa rin. Ganyan ako kasalbahe sa digmaan. Patas naman tong match-up. Hindi ako nagalit sa usapan. Hindi maganda aking record kaya binigyan ng pangit na kalaban. Parehas horrorcore, pero magkaiba ang pinapamalas na sumpa. Horrorcore na estilo laban sa horrorcore na mukha. Masyado ka na nakakairita. Dapat dito kay homie ay pumanaw. Sarap mong barilin sa ulo. Mukha kang zombie na matakaw. Heartthrob ka? Ulul. Katangahan mo nakakamangha. Akala niya kinikilig mga babae pag pinagtatawanan siya. Hindi ko sinasabing pogi ako. Pero sitwasyon mo'y mas malala. Kasi pwede ko pang daanin sa karisma, ikaw hindi na talaga. Pag naging bilyonaryo ka, doon ka lang magkakaasawa. Tapos papatayin ka agad ng misis mo para makuha na yung mana. Kaya salamat sa bakasyon, flip-top. Bonus round lang to sa Death King. Ako'y nandito para sa ECW, parang hardcore wrestling. Wasak ang barikada. Sa bawat bara, pumapas lang ng one to sawa, sapagkat wala akong awa. Tira mo'y walang tatama. Lumamang sa akin, wag nang umasa. Anong palag ng isang kabayo sa 4 horsemen na pinagsama-sama? Ito ang perpektong halimbawa ng marahas na pamiminsala. Gusto nyo mas brutal? Pues ako na bahala. Papalitan ko ang sandata, hindi na espada. Papalunukin ko to ng chainsaw. Total kasya naman sa kanyang bunganga. Basta jokes na trending aangkinin mo. Tapos nagbumukha ka lang gago. Tapos hihirit ng pangit siya o pogi. Wala na bang bago? At sa hanay ng mga bigating komedyante, pinipilit mong sumapaw. Estilo mo stand-up comedy pero hindi nagsa-stand out. Nag-costume pa ng payaso dati. Ganyang gimmick, waktol. Umaas ng Pennywise, wala naman it. Factor. Sagot ko na ang alak. Pagkatapos sirain kanyang pagkatao, iiwan akong duguan si Nikki. Meron ng pulang kabayo. Yeah. Eto, dami kong nalista kay Klaus. Parang sobrang consistent yung four-liner niya na setup punch. Yung parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga around 10 out of sa buong round na yun. Pangit na kalaban. Pangit. Kumbaga, dahil puro talo, kaya binigyan ng pangit na kalaban. Horror na mukha. Solid. Zombie na matakaw. Yan eh. Makikita mo lagi four-liner eh. May suntok. Solid. Tapos, hindi ko naman sinasabi na yun lang yung effective na way. Pero, syempre, kumbaga, ako, isa yun sa ginagamit. Go-to ko na trip. So, yun. Trip ko yung ganun. Syempre, kung magagawa mo na minsan ginagawa rin namin. Parang, imbes na four-liner, sa loob ng 4 lines, bibigyan mo rin ng punch yung iba, di ba? So, yeah. Asawa, mana, sobrang solid, magiging bilyonaryo ka, pag naging billionaire ka lang, magkakaasawa, parang gano'n. Papatayin ka kagad para makuha yung mana. Yeah, ECW, hardcore wrestling. Kasi yung kabayo, tsaka 4 horsemen, yung 4 horsemen, syempre lalo pa, puta, alam naman natin yung style ni Plus, madilim, malagim, kanya kapag ganun yung mga reference din niya, ano yan, swak na swak eh. Chainsaw, kasya sa bunganga, yun nga, horrorcore shit, stand-up, pero hindi nagsa-stand out. Tapos Pennywise, It Factor, hindi ko sure kung narinig ko na sa iba yon. Pero, yeah, solid yung kung paano nyo ginamit. Tapos, iiwan niya duguan, walang kabayo. So, yeah, kung susumahin ko yung first round ni Plus, 7, 8, 9, 10. 10. Meron siyang 10. Okay. So, pata natin ngayon yung round 1 ni Nikki. Tingnan natin. Yeah! Talaga uminom muna ako bago ko pinlayin. Yeah. Game!
Game. Namiss ko to, Baut Ganay game! Yo! Nikki versus Plasma? Fuck! Ito'y insulto na match up. Isang hardcore lover boy tinapat sa Mindanao Heartthrob. Rapper na kampo ng dilim. Rapper na kampo ng dilim. Ah, fuck. Rapper na kampo ng dilim. Laban sa albularyo ng tugma. Isang horrorcore dumura laban sa may horrorcore na mukha. Kaya, Alam niya. nang Alam malaman ko niya yun na yung gagamitin kalaban niya. ko si Plasma, ang nasabi ko, Lasma. Alam kong makateto sa ulo. Malakas pa. Horrorcore pa style niya. Satanista pa umasta. Pues, kung ikaw ang demonyo sa underground, ako ang Magic Knight na si Asta! Ah! 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 Demon Slasher! Infinite Slash Equinox! Ya! Tuma! Nagpapabango ka lang kay Enigma para mabigyan ng laban sa Pakusganay. Sobrang sip-sip nung huling event, 10 case ng birang binuhat yan ang sabay. Ipinilit ka lang naman sa akin ni Arik, di ba? Di ba? Kasi nga kulang yung staff, kaya present ka sa attendance. Kaya Paulo Kalyangan, pagkatapos ng laban, bumalik ka sa entrance. At pag may natipuhan to na bebot, panay like sa lahat ng post. Horrorcore na lover boy, kaya lagi kang ginughost. Ouch. Walang papansin sa'yo. Dito na chicks tang ina ka. Oo, sa flip top, ikaw si Plasma, pero sa mga babae, snub ka. Che. At alam nyo ba kung paano manligaw si Plasma sa chicks? Style niya, hardcore na romantic. Alam niyo yung hardcore na romantic? Ganito. Yo, babe! Pag naging tayo, tutusukin ko ng ice pick mata mo. Baby girl, if you don't mind. Nang sa ganun, mapatunayan natin sa lahat. Ang kasabihang love is blind, yeah? Gamit martilyo, bubutasan ko ulo mo. Kukunin ko ang iyong utak sabay dikit ng litrato ko. Nang sa ganun, aking mahal, ako lang lagi nasa isip mo. Hahampasin kita ng latigo. Pagkatapos, ipapako kita sa krus aking sinta. Yan lang ang tanging paraan ko para mapatunayan ko sa iyo na sinasamba kita. At kapag nag-away tayo, hihiwain ko tiyan mo ng chainsaw. Brrr! Alam mo na siguro multi na kasunod. Tatanggalan kita ng bituka at laman ng sa ganun, mawala na sama ng iyong loob. At pinagyayabang mo pa na 9 inches ang titi mo. Ninyang napakapangit. Kung saan man na ni mong 9 inches o sa lolo na magamit. Ay mo kumpiyansa aning manyak sa chicks kalit na nagpangatang naalanig politika, naalanig purok leader inig eleksyon kay sige na nagpangamang. Mangmang, yung mga rounds mo, pointless, generika, napakadaling i-handle. Mga lines ko, connected, 90 degrees direkta, paniguradong may right angle. Alam ko mechanics nitong battle, puwersa mo kalkulado ko. Kaya ba't ako matatakot pa sa plus? Engineering nga, tinapos ko.
Ah, okay. Binigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 si Nikki sa round 1. Yung Mindanao Heartthrob, solid, solid na humor. Oh, tas horror core na mukha, yun nga, parang syempre in-anticipate na niya kung anong gagamitin sa kanya. Kumbaga yung pagtahi-tahi nun. So, siya na mismo yung gumamit. 10 case binuhat na sabay. So, ano mo yun, kumbaga yun yung naging reputasyon at biro kay Plaza ng mga tao dahil sinasabi nga na siya daw yung nagbubuhat na, ng case para sa uprising na wala lang. Siyempre nakakatawa, di ba? Kahit kagrupo ko siya at kahit hindi naman siya totoo talaga, pero kumbaga parang tangina, talagang naging running joke na siya sa flip top. Tapos yung pinaka-paborito ko line sa buong round is ito. Pero snub ka. Pagdating sa Mindanao, snub ka. Parang ganong, ano, ang ganda lang ng pagkakalaro. Tapos, siyempre, nakakatawa dahil kilala ko si Snub. So, yeah, solid yun. Tapos, yung Love is Blind at yung buong skin ni Nikki na nag-horror core siya na atake. So, ibigay ko yun. Kumbaga, maganda naman yung pagkaka-imagine niya ng mga bagay-bagay para sa akin. So, solid yun. Pero hindi ko nagustuhan yung sinasamba kita. Parang feeling ko in-apply niya sa samba ata na sapatos. Parang weird para sa akin gamiting reference para doon. Tsaka yung sama ng loob, bituka, tinanggal, parang baga ako ginamit ko yun sa album so alam ko na siya. Pati yung right angle, parang narinig ko na siya sa marami. So, yun. So, pero solid yung ba't ako matatakot sa plus engineering tinapos ko. Yun, mastig yun. So, kung 10-6, bigay ko round 1 kay Plaz. Okay, round 2, game. Check! Yo! Technical ka sa mga una mong laban, tapos biglang nawala rin. Tila bata na takot sa tubig, hindi ka nagtagal sa malalim. Sinubukan ulit magpakalirikal kay Sayad, kaso bulok yung entry. Huwag mo bilugin ulo ng mga tao, hindi ka well-rounded na MC. Pag may epektibong estilo, ikay naghihiti ng tamang tiyempo. Walang sarili na disenyo. Kala ko ba inhinyero? Ngayon ako ang nakainkwentro, todas ka sa akin mga elemento. Babalik ka sa malalim, pero sa sementeryo. Kilala ang lugar nyo sa mababangis kong bumitaw. May matinding mga pananaw at ang hahagupit pag ginalaw. Kailanman hindi ka kabilang sa malulupit na bumitaw. Isa ka sa mga alas, ulul, alis ng Mindanao. At yung ganyang itsura, alam mo nang wak ang kahihitnan. Hindi malawak ang iyong utak, yung bibig mo lang. Ika'y sumayaw, nag-costume at pinahiya ang sarili sa entablado. Pinagtawanan, pinalakpakan, pero agad ding nakalimutan ng tao, ito'y battle rap. Ang basehan pa rin ng galing ay sa mga rima. Aanhin ang mga pakulo kung wala kang umaapoy na linya. Hindi tumatak yung mga bara dito sa liga, ikaw ay cancer. Pagtanungin sino si Nikki, sagot ng marami, yung pangit na rapper. Wala kang naambag, kundi kalokohan sa mga duelo. Sumigaw ka ng bars nung nakipaglaplapan si Serdeo. Kaya eto ang parusa sa kumag na to. Gugulpihin hanggang humiwalay kaluluwa mo. Suntok at tadyak sa sikmura makukuha nito. Pag sinuka mo na mga bituka, doon lang magkakalaman mga binubuga mo. Ngayon na-expose na mga banat mong filler. Maling galawan ang labanan yung ganitong spitter. Round 2 pa lang tapos na. I-announce na akong winner. Skills mo hindi natural. Ako'y natural born killer. Pero, solid. Kantaon, Solid. Shoutout kay Plaz. Solid yung ano na yun, yung round na yun. Although mas konti yun na ilista ko, pero yeah, solid yung buong build-up niya. Yung flow ng buong round.
So mga naging punto ko doon ay yung well-rounded na MC, wag mo bilugin ng mga tao, di ka well-rounded na MC, solid yun. Tapos yung paggamit niya ng eminyero, kumbaga engineer to si Nikki, na-rhyme niya yung buong yun, papunta sa dadaling kita sa ilalim, pero sa sementeryo, yeah, nga kung paano niya sinimulan na parang dati nung nag-start si Nikki, malalim yung style, pero nawala. So, naitahi niya lahat yun, so solid. Ang naka-plus, solid ka, Plasmatron. G. Ah, Di malawak yung utak, yung bibig mo lang, parang ganun. Solid yun. Kasha yung, ano ba, yeah. Kung nakalimutan ko. Ah, tas yung reputasyon ni, sino ba si Nicki, yung pangit na rapper. Solid yung mga inabot ni Plaz na angles eh. Sumigaw ka ng bars na naglaplapan, may nilaplap si Deo, si Sir Deo, parang ganon. Hindi ko maalala exactly kung ano sinabi ni Plaz, pero yeah, kumbaga, hindi ko alam kung nangyari talaga yun o naisip lang ni Plaz na gamiting joke yun, pero nakakatawang isipin na para tangina, na-imagine mo pa talaga yun at nagamit mo. Tapos, nagkakalaman lang yung pag sa bituka magkakalaman yung dinudura mo. Parang ganun, solid. Tsaka, paano niya tinapos Natural Born Killer. Medyo predictable sa akin dahil siguro kilala ko si Plas, pero yun nga, siguro dahil masyado ko siyang kilala, kanya rin astig na yun yung ginamit niya na ender. Natural, solid yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung bibigay ko kay Plus sa round 2. Pakinggan natin ang round 2 nito ni Nikki. Game! Kadtong naghalok daw sila Sir Deo, nisinggit daw kog bars. Ana si Yoyo. Katong naghalok si Sir Deo, kinimbuang naglolo. Round 2 game. Balita sa underground na may girlfriend ka na. Nax. Kaso nga lang ang problema, di alam ng girlfriend mo na boyfriend ka niya. Yaks! Kaya aminin mo, hanggang ngayon di ka pa nakakaranas ng kantot o kahit bedsin tanga. Kaya nga di ka sinama ni Sinyo sa political ad ng si Back Party List. Kasi nga virgin ka pa. Ay sus! Pero joke lang. Sa katunayan, member na siya ng Team Loyal. Palakpakan! Tangina mo gago! Tangina mo gago! Kahit itanong mo pa kay LG Reyes, di kami tumatanggap ng Paulo. Kung usapang loyalty, Kasali hindi pala mo siya. ko No? matatalo. Kasi sa sobrang loyal ko, kaya kong magbigay ng tamang pagmamahal kahit pa sa maling tao. Oo, ganyan tayo. Oo, ganyan tayo. Kapag usapang pag-ibig, handa tayong magpakatanga. Di ba? Di ba, di ba? Ang inang mga Joda Mango. Ang kulit na pinupuntahan nila sa battle eh, no? Game. Yung tipong nagmamahal pa rin kahit na alam nating masaya na siya sa feeling ng iba. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Tangina ka! Anong alam mo sa pagiging loyal, tanga? Kung si Luxuria na nga lang rumored girlfriend mo, iniwan mo pa. Mas inuna mo pa kasi yung pugot at hiwa. Sa pagkatay ka nalulong. Kaya si Luxuria, imbes na mag-invest sa pag-ibig nyo, ayun, nag-invest na lang sa bagoong. Gonggong! Yung pagiging loyal mo sa... Paano mo nasabing loyal ka kung iniwan mo nga pati sarili mong anak? Okay, tayo dyan. Okay, yun na yung round ba ni Nikki? Okay,
Oo, nagustuhan ko yung ano niya, yung loyal na angle. Kumpara niya nilaro na hindi ka loyal. Tapos biglang, hindi ka, parang biglang kasali pala siya doon sa team na yon. So, di ba? Ang ganda lang ng pagkakaisip niya na yun. Tapos kung paano niya ginamit sa maraming aspeto. So, yun. Yun. Bigay ko siguro ng mga 2 points yun dahil mahaba-haba yun. Pero yun yung nagustuhan ko sa second round ni Nikki. So, 7-2. So, panalo na si Plaz. Ito mo, sabi ko sa inyo, na-miss ko si ano eh. Na-miss ko si Plaz eh. Hindi, alam ko lang. 3, 4, 5, 6, 7. So, 10-7 yung first. Although, favorite line ko yung snub ka. Bibigay ko yun kay Plaz yung first round. The second round is 7-2. Bigay ko rin kay Plaz ulit. Yun! Ah, panoorin natin yung third. Cute, oh. Hindi pa pala tapos si second ni, ano, ni Nikki. Okay, good. Pero overtime na siya. Ayan. Magay ka, magay, hi! Siya nga po pala si Erlan. Isang rapper na ulila. Anak ni Paulo Kalyangan. Sa vlogger na si Roel Divina. Anong masasabi mo kay papa mo? Tang ina mo, daddy! Ano ba? Lakasan mo, lakasan! Tang ina mo, daddy! O diba? Diba? Anak mo to plasma. Batok pa lang, alam na. Di mo yan maitatanggi. Kita mo naman pag nagsalita, parang style mo. Ikaw lang nakakaintindi. Totoo, Ninong Arik, Ninong Arik. Kailangan ko i-pause. Tawa ako eh. No? Yung style mo. Ikaw lang, ikaw lang nakakaintindi. Laugh trip eh. Laugh trip ko. Baka sa amat ko eh. No? Kaya masarap dito sa Canada eh. Game. Yo, check! Pinagyayabang na siya'y metal para sabihin na solid. Pero trivia, alam nyo ba na plasma is composed of 92% water? Therefore, ikay liquid o i-emphasize ko pa ba further? No need, kasi isang tingin pa lang alam mo nang plasma is tubig. Oo, sobrang taba mo. Pag naging buhaya ka, malamang ikaw si Franklin Drilon. Sobrang laki, kaya mong makipag-sumo wrestling sa pison. Lahat ng pinatungang babae, wasak yung puson. Walang nagtatagal sa'yo na kutsyon. Tangina mo lintek. Pag kumain to sa itulyukan, puta, may rice cooker, panabit-bit. Bonjing! Alam mo ba yung diet? Pues ngayong gabi, malalaman mo. Kaso tatanggalan ko ng tea yung diet kasi patay ka pagkatapos ng labang to. Okay, so hindi ulitin natin yung second round. Yung kanina akala ko tapos na, hindi pa pala. So 7 yung kay Plaz, yung kay Nikki, ah sige, 2 yung loyal, bigay ko na. 3, batok pa lang, alam na, laugh trip yung pagkakagamit. Tsaka style mo, ikaw lang nakakaintindi pag nagsalita.
Yan, nakalimutan ko exactly, hindi ko malista dahil pinapakinggan ko rin yung sinasabi ni Nikki habang nililista ko. So, meron na siyang, hold on, 5 yung plasma na 92% water. Ewan ko kung ganun nga ba talaga ang, kumbaga, malamang ang tinutukoy niya is yung plasma na parang solid liquid gas. Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Parang state of matter, ewan ko. Plasma. So, ewan ko kung talagang 92% liquid ang plasma. Pero kung paano niya ginamit yon, so bigyan ko na rin ng prop yun, ng punto yon. Tapos Buhaya, Franklin Drilon, wala, effective yun. Sumo sa Pison, ano pa ba yun? Kutsyon, Puson, yun. Pag yun, yung buong yun, maganda. Tapos diet, tatanggalan kita ng T. Ganon. So, ilan na yun? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 and 7. Pareha sila 7. So, first round kay Plaz. Second round, tie sila. Third round, tingnan natin kung ano mangyayari. Shit! Meron na pala akong anak! Napakasama! Tangin mo, anak! Paampon ka na! Game, round 3! Go! Plaz, ang cute ng anak mo, ah. Tawang-tawa ako, eh. Bakit ba lagi mong pinipilit na marami kang shota? In-accept lang nila friend request mo. Huwag kang mag-imbento ng storya. At eto ang katotohanan tungkol sa kanyang mga online chicks. Hindi nila nilalike kahit isa mong profile pic. Kasi naman, unang tingin pa lang sobrang nakakabahala. Wala ka pang ginagawa pero mukha ka ng manggagahasa. May mga ex kang artista? Chong, ano ba? Nilike mo lang yung fanpage nila, akala mo kayo na? Delusional. Yan ka, wag ka na mag-explika. Hahabulin ka lang ng babae kapag hindi ka nila hahabulin, tang ina ka. Para sa jokes, sa social media, lumang text ka naghahalongkat. Panay PC at cellphone, tinamad na magsulat. Imposible kang maging the best, Nick. Peke ang iyong pag-spit. Masyado kang umasa sa tech, Nick. Kaya supot ang iyong technique. Sabi mo, ugly never starts with I. It always starts with you. Taong 2000 ko pa yan nabasa. Ito ang mas official. Yung intelligence mo starts with A kasi ito'y artificial. Ika'y nadapa sa karera. Akala na lahat din ngayon parang, kumbaga, horrorcore lang yung ginagawa ni Plaz, eh. Pero sobrang daming jokes yung mga round niya. Iba lang yung texture ng joke. So, hindi mo siya typical na rinig, kaya hindi mo naiisip na joke. Pero kahit yung mga iba niyang horrorcore na banat, ano siya eh, nakakatawa siya eh. Ganon. Kumbaga, ano lang eh, nakakatawa siya para sa, siguro sa certain demographic ng mga tao eh. Pero hindi lahat matatawa, pero marami talaga siyang ano eh, humor na pinapasok. Hindi lang halata ng mga tao. Pero solid. So kagaya niyan, technique, yung alam mo yan, Nick, tsaka yung A, dahil artificial intelligence. Solid yung mga yan. Paano nyo naiisip ng mga angles at kung paano yung ginagamit. Effective yun. Game. Di ka naaabot hanggang sa dulo dahil pagdating sa lyricismo, ang kaya mo lang sabayan ay uso. Sa ganitong sining wala kang puso, lagot ka sa birdugo. Pagtapos tanggalan ng laman, katawan mo ay guguho. Tagain mga paa at braso, dugoy walang katapusang tutulo. Parang pagbagsak ng administrasyon, syempre kasama ulo. Shoutout sa Mindanao Division.
matibay pa rin ang inyong eksena. May isabuhay champ. Sa musika, ang dami naglalabas ang pyesa. Sana bumalik si Zero Hour. Lalo't aktibo na ulit sila Sak at Krega. Kayo ay tangke. Hindi nyo na kailangan pa ng kalesa. Ano, sasabay ka pa? Huling dalawa mong laban, umaray ka na. Kinaladkad at nilampaso, tangina, buhay pa ba? Ano pa silbi ko dito kung kay Sinyo at Sayad ba lang sumablay ka na? Ito'y obituaryo. Dito malalaman ng lahat na patay ka na. Mamang-mama rin talaga to si Plaz, lalo na ngayon. Sa pagbabattle niya, parang nakuha niya yung balancing mas effective. Sobrang solid. Yung rebat niya, solid din. Paampong ka na. Profile pic. Yan, kung paano niya, ang ganda nung pinuntahan. Tapos di ka nila habulin. Yun nga, tapos yung technique, artificial intelligence, solid yun. Kung paano niya ginamit yung pagiging kabayo na pang-asar kay Nikki sa Kalesa, sa Mindanao. Ganda eh. Tsaka yung ngayon, mga lalaman nilang patay ka na. May layers siya eh. Kahit literal mo lang din siya tinatanggap, di ba? Pero may layers. So, yeah, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ulit sa third round ni Plaz. Spatan natin ang third round ni Nikki. Game! Game! Ako'y brutal, ako'y matapang. Yan ang nabanggit niya kada salang. Bilonbrok sa teknikalang, walang modo, respeto at galang. Di ba mahilig ka sa dahas? Pwes ngayon katutubuhan, tamang si Arik papasahod pagkatapos kitang gripuhan. At ang sabi niya, yung mga lyrics niya dragon, yung binubuga apoy. Kinakain niya bala ng kanon, kaya pala malazay to yung amoy. Really? Kinakain mo bala ng kanyon? Ano dessert mo? Granada. Puta, lakas ng amats. Kaya pala hindi ka na pinapupunta ni Enigma dun sa barracks. Kasi isipin nyo, kinakain niya bala ng kanyon. Si Zaito, kumakain ng tae. Si Emar, kumakain ng isip. Si Apok, laging nagchochoke, kakakain ng mala-impaktong lyrics. Si Krega, kinakain lakas espiritual. Si Krega, kinakain lakas espiritual. Siguro yung talas, palaman dun sa sabon. Si Arik, utin nga lagom. Puta! Hindi na nakaka-impresyon. Baka maging uprising na lang bigla si Akata kasi kinakain ng depresyon. At ngayon, puntahan naman natin yung ilong ni brother. Alam nyo bang may naka-standby na porter dyan? Pag pinasok mo yung kanang butas ng New Year, lalabas ka sa kaliwa ng December 1. Tingnan nyo naman yung ilong. Sadyang nakakatuwa. Di mo alam kung yung mukha niya may ilong o yung ilong niya may mukha. Tapos, yung doktor na nagluwal sa'yo, hanggang ngayon nagtatago. Kasi nung pinanganak ka, imbes sa puwet, sa ilong ka, pinagpapalo. Tapos ang laki pa ng butas, puchaks, pwede daanan ng tren. Naaamoy niyan baho ng iba, pero sarili niya baho, di niya kayang amuyin. Sarili niya baho, di niya kayang alumin. At sa laban nila Pistol, sinabihan pa ako ng pangit. Ginawa yun ng puta. Sa laban nila ni Pistol, sinabihan pa ako ng pangit. Sa ganyang lait ako nasanay. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Plus,
na may salamin din kami sa bahay. Lakas makapanlait nitong flip-top veteran, pinipilit magpaka-perfect. Sino kasi, Ed Sheeran o Pastilan? Sino kasi, Ed Sheeran o Pastilan? Sa totoo lang, lahat naman tayo ay magaganda at gwapo, lalo na sa mata ng Diyos. Amen? Amen? Kaya Plasma, gusto ko lang na malaman mo na hindi kami Diyos, baunang libat, libat, libat! Bugbog sa kabayo tong werdong rapper. Pag sinipa ko to sa mukha, makakatikim to ng horsepower. Mapapahiya sa akin to after. Wasak kredibilidad ng banong yan. Agricultural engineer to, brother. Sanay ako sa babuyan. At bago matapos ang laban, Rick, salamat sa oportunidad na binigay. Maraming salamat sa nanonood ng live, sa mga nag-enjoy at nag-ingay. At fuck you kay Sinyo at Sak. At fuck you kay Sinyo at Sak. Gabi natin to mga bay. Hindi sila kundi si Enigma at kayo ang tunay na dahilan kung bakit may pakusgan. Tapos na rin, 7, Plasma vs. Nikki, mag-export versus para sa Ganda yung battle. Solid na itong pinili ko. Yeah, ganda. Fuck, alam mo, itong round 3, binigyan ko na 7 seat plus. Si Nikki, binigyan ko ng isa-isa natin. Yung papasahod, tubuan. Maganda yon. Solid yung pagkakagamit niya doon. Kung paano niya nilaro yung Zaito Cannon papunta sa uprising, maganda rin yun. Tapos, ilong Porter, tangina, ang kulit lang ng imagination eh. Tapos yung pag pumasok ka, lalabas ka ng December 1, ang astig yung imagination. Na isa yun sa ano ko eh, kung paano naiisip ng isang sumusulat yung mga ganung bagay. Doon ako sobrang na-fascinate eh, parang tangina. Yung imagination, di ba? Mas nakikita mo rin yung pagkatao sa ganon. So, yes, astig yun. Hindi ko alam kung mukha may ilong na may mukha. Kumbaga, simula bata ako, parang hirit yan eh. So, nakakatawa na ginamit niya dyan. Ilong yung pinagpapapalo, astig din. Parang tangina mo. Hanggang, naisip mo pa na hanggang dun eh. No? Yung sa pagpalo na magulang. Tapos natahi niya papunta sa hindi niya kayang amuyin, so astig pa rin. Mahaba-haba yun eh. Ang ganda na tahi-tahi niya yung iba't ibang ano na yun. Yung iba't ibang skin na yun. So solid. Tapos yung pagiging pangit na may salamin din kami sa bahay. Ang ganda. Ginamit niya yun. Yung Ed Sheeran, perfect. Hindi ko masyado type. Parang okay, alam mo siya, alam mo yun, medyo ganun lang siya. Pero yung pag-rhyme niya ng Ed Sheeran at Pastila, nakakatuwa para sa akin. So, astig na nagawa niya yun. Magkasunod na Ed Sheeran, Pastilan, astig. Astig sa akin yun. Tapos, pag pinadyakan kita, horsepower, tsaka agricultural engineer ako, kaya sanay ako sa baboyan. Tapos, yung pang-hype sa crowd na kayo, ang rason kaya may pagpakusganay. So, astig. So, malinaw para sa akin na lamang si Nikki dito. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 against 11. Round 3. Nikki. So, round 1, binigay ko yung plus. Round 2, tie sila. Round 3, si Nikki. So, kahit sino pwede manalo. Tayo akin, maganda yung laban, dikit siya. Parang walang klarong panalo pa. Nakita ko lang, ayun, no, ang haba ng oras ni Nikki. So, yun yung ikinatalo niya. Malamang dito. Pero, kung appreciation lang ang gagawin ko,
tikit sila ng bigat na material. Nagkataon, mahaba talaga yung round si Nikki. So, ngayon naintindihan ko na kung paano basahin yung mga oras na to. So, dun, clearly nanalo si Plaz. Yun yung naging problema lang sa round si Nikki. Puro oras. So, ngayon na alam ko na kung paano intindihin yung oras, kailangan ko bawasan si Nikki. Kay Plaz, puro malinis. Round 2 niya, mas maikli ng konti. So, yeah. Yun. Pero tingnan natin kung anong judging. Ang boto ng Rado, 3-2, magingay para kay Plasma. Yeah, 3-2. So, ibig sabihin talagang debatable yung battle. Parehas maganda ang pinakita. Kanya, parehas silang panalo doon dahil parehas malinis yung performance. May konting stumble lang si Nikki yata na round 1. Kundi yun nagkakamali round 1 yun. Panalo doon yung mga nanood ng live. Ako, panalo ngayon dahil nakakatuwa yung battle. Sobrang na-enjoy ko siya. So, pakinggan natin sinabi ng mga judge. Yo, shout out sa mga tropa dyan sa Face Gym. Kilala nyo kung sino kayo. Maraming salamat, Davao. Solid. Ako yung isang ba? Ako yung isang bumoto kay Plasma. Yung round 1, siguro kung pagbabasehan natin round 1, pwede ko siya ibigay. Pwede ko siya ibigay kay Nikki. Yan, sa round 1. Pero yung round 2 and 3, para sa akin, mas nakuha ni Plasma kasi sa mga rounds ni Nikki, entertaining talaga siya sobra. Kaso marami siyang indirect na schemes na hindi na siya padis kay Plasma. Kaya parang, ayun, sa akin, pero entertainment factor nun, sobrang lakas. Kahit ako, napasigaw ako, lalo sa anak niya, si Erlan. Pero yun, preference, mas lumamang sa akin sa Plasma sa round 2 and 3. Pero yung kay Nikki, round 1. Yun lang. Yung isa ako sa mga bumoto ay Plasma. Yung dating ng battle para sa akin parang shotgun versus sniper. Si Nikki yung may dala ng shotgun kasi yung tira niya malakas pero may mga bala na parang hindi tatama dun sa kalaban habang si Plasma naman sniper, mas specific, mas direct, mas precise. Lamang si Nikki kung titingnan pagdating sa charisma at presence on stage. Pero pagdating sa heavy bars, mas nagustuhan ko yung pag-construct ni Plasma. Kasi yun nga, parang may mga linya na nasasayang si Nikki na yes, entertaining, pero battle-wise, hindi siya pumupuntos para sa akin. So round 1, ang boto ko dun is tabla. Round 2 and round 3, binigay ko kay Plasma. Kaya overall, kay Plasma yung boto ko. Yo, Fruits nga pala, isa ako sa bumoto kay Plasma. Round 1, medyo hindi maganda yung simula ni Plasma. Tapos si Nikki naman medyo may mga starter siya. Kaya ibibigay ko ng konting-konti kay Nikki yung round 1. Tapos 2 and 3 kay Plasma. Kasi yun, Plasma. Sobrang nahirapan ako doon. Hindi sana ako mag-judge pero talaga kailangan. Round 1 at 2 binigay ko kay Nikki. Para sa akin lang mas naging effective siya. Si Plasma, sobrang alam naman natin yung style ni Plasma. Sobrang technical talaga si Plasma. Gahibla lang talaga yung lamang ni Nikki sa round 1 at 2. Pero round 3 kitang-kita kaya kailangan ni Plasma yung round 1. Binoto ko si Nikki, round 3 Plasma, 1-2, binigay ko kay Nikki kasi sa tingin ko effective yun, tsaka 1 and 2 Nikki. Okay. Iba yung judging ko sa kanila dahil kumbaga, kung tatanggalin ko muna kung per round ko lang ibabase. Nakuha ni Plus para sa akin ng round 1. Para sa kanila, laging si Nikki yung first round. Third round para sa kanila si Plasma nakakuha, pero third round ko yung kay Nikki. Sobrang dikit yung laban, pero malaking factor sa battle yung concept ng oras. Ang haba ng round si Nikki, kanya rin mas marami siyang material. So, alam na natin pare-parehas yung yung epekto sa battle kapag mas mahaba yung oras. Mas marami kang pwedeng sabihin. Yun ang pinaka natin salita ang ginagamit sa battle. So, malaking factor yung pagsunod sana sa oras para din mas
mas matimbang na maayos yung mga bagay-bagay. So yun, ang ganda ng laban. Panalo si Plasma. Yun nga, pero dikit na dikit yung laban. Sobrang congrats. At sa lahat ng hindi pa nakakarinig na album ni Plaz, oras na para pakinggan nyo. Narinig nyo naman kung paano siya magsulat at mag-rap dito sa battle na to na hindi niya sasayangin oras nyo sa music niya. Pakinggan nyo. Nilabas niya yan noong 2021 under Uprising Records. So, yeah, spatan nyo. Wala na tang dilubyo. Tapos, kumuha ako ng dalawang comment kumbaga isang comment sa first two na ni-review ko. So, yun. Plano ko lang basahin dito para din mabigyan ko ng shoutout at acknowledgement at makapag-comment ako kaysa mag-comment ako mag-reply ako sa comment niya online, dito ko nagagawin. So yung una na comment ay yung kay Kois John. Idolo, mag-react ka po ng mga battles mo para alam namin yung ibang mga meaning ng bars na di namin mag-gets. Yung iba tulad ng laban nyo kay Sak Maestro. Madami ako mga bars na di gets doon. Para explain nyo rin, Idolo. Pwede ko naman gawin yun, pero parang mawawala yung magic kung kailangan ko i-explain diba? So okay na yun, pare. May mga battles naman ako na ni-review namin ng kalabang ko. Sa pag-usapan nyo, pare, may kita nyo rin sa channel na to. Tapos pata mo yun kung ano. Pero battles namin ni Sak, yung battle namin ni Sak, ni-review ko yun. Panoorin mo nila, nandyan lang yung video nun dito sa channel ko. So yeah, pero hindi ako masyado trip na kailangan ko pang i-explain o ulitin yung sinabi ko at yung context nun, dahil wala, para sa akin mawawala na yung magic niya kung gano'n. So yeah, salamat at interesado kang intindihin yung kung meron mang lumipad sa ulo mo na linya. Yeah. Tapos itong sunod na nag-comment si Tuhod Ko Gaming. Yan. Sabi niya, Sir Mark, nagtatattoo ka pa ba ngayon sa Canada? Kasi comment siya, magandang business yan dito. Alam mo pare, kinonsider ko yan. May nakausap din ako shop na dapat kukuha ako ng upuan. Pero santo lang, 4 na buwan ako nandito. 4 na buwan pa lang kami nandito. Sa totoo, gusto ko mag-explore ng iba't ibang pwede pang i-explore. Kumbaga, alam ko naman na pwede ako magtato kung walang, alam mo yun, kumbaga sa ngayon lang sinusubukan ko munang hindi maging musikero, hindi maging artist, mag-explore na kung ano man na pwedeng maging bagong direksyon ko rin dito. Kumbaga gusto ko isipin na gusto ko mag-aral ng isang bagong bagay. Tapos sa maganda kasi doon, kung magawa ko siya na pinagkakakitaan ko, kagaya ng kumbaga maging empleyado ako ng kung ano man, solid sa akin kasi natututunan ko yung sistema galing sa loob, di ba? So yun, tsaka sa totoo, tinatarget ko na makapasok sa cannabis industry. Kanya rin yun ang gusto ko, yun ang goal ko. At kung may gagamitin ko tong channel ko, so kung meron sa inyo may hookup, pare, message nyo lang ako, astig yun. Kumbaga, nakapasok ako hindi dahil sa Indeed o sa kung ano mang app, employment app, kung ano man yan. Nakapasok ako dahil dito sa channel na to, dahil sa tulong ng kung sino man nanood. So astig yun kung mangyari, message nyo lang ako. Seryoso, gusto ko yun. So yun, salamat sa pag-comment din. At yun nga, mag-comment lang kayo kapag tingin kong dapat kong sagutin yung comment nyo. Yes, sasagutin ko sa sunod na review ko. So yun lang. Tapos na yung battle.
congrats sa dalawa sa magandang battle. Kumbaga, as much as gusto natin manalo sa battle, pare, maganda talaga yung pukpukan ng magkalaban dahil mas nagiging classic yung battle. So minsan panalo ka nga pero mahina yung ginawa ng kalaban mo. Alam mo rin na hindi masyado magiging classic yung battle. Alam mo na hindi sobrang panonoorin ng mga tao. Pero ito, dikit yung laban. Mas nanalo ka, pero ganyan ka dikit yung laban. Alam mo na, puta, alam mo yan, maraming manonood, maraming uulit manood. So, mastig, congrats sa inyo. Maganda itong battle nyo. Yeah, yun lang. Salamat sa FlipTap sa pagpapahiram nitong video. At anong sunod ko bang re-reviewin? Di ko pa sure. Comment nyo rin, pare. Suggest. Bigay kayo ng masasuggest nyo. Basta plano ko nga gawin na weekly mag-upload. Yun. Paparating na September 16 and 17. Dudutan dito sa Toronto. So niyayaya ko lahat ng mga Pilipino at lahat ng mga tattoo enthusiasts na kilala nyo na pumunta sa i-search nyo lang yung exact venue. Carl Hall ata siya sa Toronto, September 16. Pupunta mga tropang banda, Greyhounds, Typecast, Chocolate Factory. Tas day 2 hip-hop naman, Manila Grey mag-headline. Tapos ano siya, Tala Productions na nagdala ng dudutan dito. So shoutout sa kanila. Shoutout kay The Doctor Ramon Zalcita tsaka kay Tope Domingo sa pagkuha sa akin dito sa event na to. Laking bagay yun. So yeah, yun, magkita-kita sana tayo dun September 16 at 17, dudutan sa Toronto. First time to dadalhin at hopefully maging every year. Palakihin natin ng palakihin ang eksena ng Pilipino dito sa Canada. Alam mo pare, nakakatuwa rin na may mga nagko-comment kagaya nito nagtatanong sa tato na taga-Canada kasi siya. So alam mo yun, ibig sabihin may mga nanonood dito sa Canada nitong ina-upload ko to. So yeah, alam mo yun, antayin nyo lang ako pare, buhay-buhelo lang ako. Marami tayong gagawin dito pare. Talagang ngayon nag-e-explore lang ako, pinag-aaralan ko lang ng iba't ibang sulok, iba't ibang approach, iba't ibang atake. Pero yeah, solid yung lugar nyo. At yun, Ginoong Rodriguez pare, palabas na yung plaka ngayong taon under Icon Records, Pricing Records. So abangan nyo na lang kapag dumating yung pre-order, sana mag-order kayo dahil nilalaban namin na mas damihan yung i-press, yung first press. Naniniwala kami na kaya siya ng mas maraming quantity. So yun, kapag nagkaroon ng pre-order, sana mag-pre-order kayo para din nga damihan na kagad. Yun, ano pa ba pare? Yun lang, next week ulit magkita tayo. At yun lang, salamat sa panonood. Umabot ka ulit dito sa dulo ng video na to. Huwag mo kalimutan mag-like, subscribe. Corny man na narinig nyo sa akin lagi, pero yeah, ngayon mas nagigets ko na mga bagay-bagay, bakit kailangan ng mga ganyan, bakit kailangan ng mga ganon. So yun, mag-subscribe kayo, palaguin natin itong channel na to. At binabati ko mga tropa at mga kasama sa FlipTap. Salamat sa inyo. Salamat sa paglabas ng mga ganitong battles, dahil sa akin malaking bagay na nakakatulong sa pagiging homesick at sa entertainment kapag day off. So yeah, thank you. Hanggang sa muli, yo. Batas, pasaya ng Batorado. Cheers.